may isa pang playoff performer ang magiging susi sa tagumpay ng Warriors para sa titulo. Mismong si Butler at Kerr ay hanga sa role player na ito, at Jonathan Kuminga nagtampo na sa Warriors, hindi makita sa bench bago nagsimula ang laro. Ngunit gagamitin laban sa Houston Rockets ayon sa mga fans. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Kasing halaga ng malalaking laro mula sa mga superstar ng isang team ay ang matatag at maaasahang ambag ng kanilang mga backup players, lalo na kung ang layunin ay makalusot ng malayo sa NBA playoffs. Iyan ang eksaktong formula na nakita sa panalo ng Warriors sa play-in tournament kontra Memphis Grizzlies nitong Miyerkules. Nasa ganap na playoff Jimmy mode si Jimmy Butler at nakapagtala ng season high na 38 puntos, habang si Stephen Curry ay binaliwala ang mabagal na simula at nagtapos ng 37 puntos. Ngunit kung titingnan ng mas malalim ang laro, makikita na bagamat sina Butler at Curry ang nagbukas ng daan para sa Golden State, sina Gary Payton at Quinten Post ang mga humawak sa mga kritikal na sandali ng laro. Si Payton ay nag-ambag ng 12 puntos at gumawa ng isa sa pinakamalalaking play ng gabi nang sikwatin niya mula sa likuran ang shot ni Zach Edey, ang 7'4" center Grizzlies. Si Post ang number 22 overall pick in 2024 NBA Draft na naging revelation bilang perimeter shooter, nagdagdag ng 11 puntos at 5 rebounds sa loob ng 22 minuto. Siya, kasama sina Payton at Butler, ay tumulong upang limitahan ang produksyon ni Edey. Bagamat nag-rebound si Edey ng 17 at nakapuntos ng 14, sa 4 sa 11 lang ang kanyang shooting. Para kay Post, isang napakasarap na gabi ito dahil ito ang kanyang unang karanasan sa isang postseason na atmosphere. Para kay Payton, ito na naman ang isa pang gabi kung saan ang masipag na guard ay nasa lahat ng sulok ng court, dumidive para sa loose balls, humaharap sa mas malalaki, at ginagawa ang lahat para makaambag. Ito na ang panahon, sabi ni Payton. Buong taon kang naghahanda para sa ganitong sandali. Mas bagay ako sa playoffs. Kaya pag dumating na ang panahong iyan, nakalock in ako at sinusubukan kong maging kasing epektibo ng kaya ko. Mula pa sa simula ng kanyang pagbabalik sa Warriors, naging epektibo na si Payton. Binigyang diin ni Coach Steve Kerr ng Warriors ang malaking epekto ni Payton, partikular na sa tagumpay ng Warriors noong 2022 NBA Finals. Hindi namin makukuha yung championship noong taon na yon kung wala si Gary, ani ni Kerr. Isa siyang big time player, playoff performer, two-way player. Alam niya kung paano maglaro kasama si Steph. Marahil ay siya ang pinakamagaling doon sa buong team. Sa opensa, para siyang power forward. Sa depensa, point guard, isa siyang natatanging manlalaro. Si Butler, na halos mag-isa nang nagbitbit ng Warriors sa laban kontra Memphis, ay lumalim pa at sinabing magiging malaking factor si Payton sa darating na playoffs. Magiging dahilan siya kung bakit mananalo tayo ng ilang laro sa playoffs, ani ni Butler. Pero ang pinakagusto ko kay GP ay pinapakalma niya ang lahat. Lagi niyang sinasabi, ayos lang tayo, kailangan lang natin ng stop ng basket, kailangan lang nating mag-execute. Tumitira at pumapasok siya ng malalaking shots, at sigurado gagawa siya ng isang malupit na dunk na magpapakulo sa crowd, tapos babantayan niya kung sino man ang ipabantay mo sa kanya. Alam rin ni Payton na kailangan talagang magpatuloy sa pag-perform ang bench ng Warriors kung gusto nilang marating ang dulo. Alam namin kung ano ang nakataya, sabi niya. Sa isang regular series, may 2 laro na ang mga superstars mo ang magdadala ng panalo. May isa pang laro na ang bench ang magpapapanalo at ang isa naman ay execution. Ginagawa namin ang parte namin at alam naming sina Wardell, Steph, Jimmy at Draymond Green ay gagawin din ang kanila. Kaya kung gaano man namin kayang bawasan ang bigat ng responsibilidad nila, tapos papasok sila at gagawin ang nakasanayan na nilang gawin, bibigyan kami nito ng dagdag na tulak at enerhiya sa dulo ng laro. Bibigyan kami nito ng dagdag na push at enerhiya sa dulo ng laro. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa maidadala ni Gary Payton? Sa ibang balita naman, ang hindi masayang forward ng Golden State Warriors na si Jonathan Kuminga ay tuluyang nawala sa pre-game huddle ng Dubs bago ang kanilang play-in tournament na laban kontra sa Memphis Grizzlies nitong Miyerkules, at hindi rin siya makikita sa bench nang magsimula ang laro ayon sa footage na nirepaso ng SF Gate. Namataan siyang naglalakad papunta sa bench ng Golden State Warriors mga 1 minuto matapos magsimula ang laban kontra Grizzlies. Hindi ito magandang senyales para sa kanyang playing time dahil ito rin ang nangyari noong Lunes bago siya hindi pinalaro, DNP.
laban sa Los Angeles Clippers. Nagpost si Anthony Slater ng The Athletic sa X ng ganito, "Word pregame again is that Jonathan Kuminga is out of the scripted Warriors rotation tonight." Tumanggi si Warriors head coach Steve Kerr na sagutin ang tanong tungkol sa pinagdadaanan ni Kuminga bago ang laban kontra Memphis Grizzlies sa play-in tournament nitong araw. Nagbigay ng karaniwang pre-game press conference si Kerr bago ang laban sa Memphis sa kanilang home court, ngunit nang tanungin siya ng isang reporter kung nakausap na niya ang 22 taong gulang na manlalaro tungkol sa pagbaba ng kanyang playing time, hindi sumagot si Kerr, hindi man lang sa salita. Bagaman iniulat ni Mark Grandi ng The Game sa X na tumanggi si Kerr na sagutin ang tanong, isinulat naman ni Tim Kawakami ng San Francisco Standard na ang coach ay karaniwang umiling lang bilang tugon. Dagdag pa ni Kawakami, napansin niyang mas lalo pang naging maikli at mainit ang sagot ni Coach Kerr tuwing napag-uusapan ang nabawasang minuto ni Kuminga. Tanging si Coach Kerr at ang batang forward lamang talaga ang makakapagpaliwanag kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga eksena habang nilalatag ng Dubs ang kanilang post-season rotation. Ngunit kahit limitado ang impormasyon, malinaw na hindi maganda ang agarang hinaharap ni Kuminga sa Golden State. Nagbigay pa si Kerr ng hindi ganoong kalinaw, ngunit halatang puna sa 22 taong gulang noong nakaraang linggo matapos ang pagkatalo nila sa San Antonio Spurs. Hindi na pinasok si Kuminga sa laban kontra Clippers nitong Lunes sa isang mahalagang pagkatalo na halos naglagay sa Warriors sa bingit ng pagkaalis sa play-in tournament. Ang desisyong iyon ay naging sanhi ng pagtataka ng mga reporter na regular na nagko-cover ng team at naghatid sa konklusyon na malamang ay hindi rin maglalaro si Kuminga kontra Memphis. Mukhang ganito nga ang nangyayari bago ang play-in game, base sa kawalan ng sagot ni Kerr sa tanong tungkol kay Kuminga at sa katotohanang ang swingman na si Moses Moody ay hindi pinapaupo kahit pa may iniindang back spasms. Kung na-sideline si Moody, posibleng napilitang bigyan ni Kerr ng ilang minuto si Kuminga. Ang mga tanong na kinakaharap ng Warriors ngayong off-season ay nakadepende sa magiging takbo ng kanilang kampanya sa post-season. Ngunit para kay Kuminga, anuman ang kahabaan ng kanilang playoff run, tila malinaw na ang malaking tanong na umiikot sa kanya ngayong off-season. Ngunit sa paparating na laban kontra Houston Rockets sa isang series, marami ang mga fans ang nagsasabing dito na makikita si JK na makapaglaro dahil kung babalikan, magandang mga laro ang ipinakita ni Kuminga laban sa mga batang Rockets na ito. Anong masasabi nyo tungkol dito mga kaibigan?